Romans 10:4. Christ ended the law so that everyone who believes in him is made right with God. The main mission of Jesus was to set people free, to save them from all kinds of condemnation. Jesus died for this, to end the law. That's why it is very important to understand it at kung anong kahulugan nito sa ating pang-araw-araw na buhay. Romans 7:4-6, malaya na tayo ngayon mula sa kautusan. Galatians 5:1, malaya na tayo dahil pinalaya tayo ni Kristo. Kaya magpakatatag kayo at huwag nang paalipin pang muli. Namatay si Jesus, nagbayad upang tayo palayain. Natural dapat lang tayong manindigan sa kalayaan na yan at huwag nang magpakulong pang muli. Ang pagpakulong na muli, kung saan tayo pinalaya, ay kataksilan sa kamatayan ni Jesus. The other prison. Lord, we thank you for setting us free through the work of your Son, Jesus. Ang dalangin namin, lubos namin itong maunawa para huwag naming mapabayaan, matalikuran, in fact, maipamuhay at mapanindigan. Salamat, Panginoon, sa iyong pagmamahal, sa iyong pag-ibig, sa iyong patuloy na pag-akay. Sa pangalan ng iyong anak na si Jesus, kami dumadalangin, nagpupuri sa inyo. Matthew 25:31-33, isa sa mga pinakasikat na mga kwento at mga katuruan ng Panginoon. Sa maluwalhating pagdating ng anak ng tao, titipunin sa harapan niya ang lahat ng mga bansa at sila'y kanyang pagbubukod-bukurin tulad ng ginagawa ng pastol sa mga tupa at mga kambing. So, there is some kind of classification that will happen. There will be two groups or two types of people pagharap sa Panginoon. Matthew 25:34, kaya't sasabihin ng hari sa mga nasa kanan niya, hali kayo, mga pinagpala ng aking Ama. Pumasok kayo at tanggapin ang kahariang inihanda para sa inyo mula pa ng likhain ang daigdig. So the king referred to in the story is none other than Jesus. At sasabihin niya sa group 1, yung godly, the kingdom is theirs. Matthew 25:35-36, sapagkat ako'y naggugutom at ako'y inyong pinakain. So ito pala ang kahulugan ng kingdom of God. Ito ang nagdadala sa kingdom of God at ito ang buong tema ng kingdom of God. Pagpapakain sa mga gutom. Sabi niya, hali kayo, tanggapin niyo ang pamana ng Ama na inihanda sa inyo mula noong paman. Bakit kayo tatanggap? Sapagkat ako'y nagugutom at ako'y inyong pinakain. Ako'y nauuhaw at ako'y inyong pinainom. Ako'y isang dayuhan at inyong pinatuloy. Ako'y hubad at inyong dinamitan. Nagkasakit at inyong dinalaw. Nabilanggo at inyong pinuntahan. So dito pinalaya ni Jesus ang mga tao sa gutom, sa uhaw, sa pagiging outsider and foreigner, sa pagiging hubad, at sa mga sakit, at sa pagiging bilanggo. Sino man ang tumulong upang ang mga nakabilanggong ito, mga may sakit, nauuhaw, nagugutom, mga echefuera, mga outsiders, ay mapalaya sa ganitong kondisyon, sila ay gagantimpalaan ng Ama na makarating sa paghahari ng Diyos sa karangitan sa kaharian ng Diyos. Now, there's a very usual and practical reading sa lahat ng mga ito. Yung physical food, ang basa sa food, physical drink, a physical home and homelessness, physical clothes and illness and prison. And this is a very good reading. Kaya mga Kristiyano, punong-puno ng charities. Kasi ito yung sinasabi ng kwento. Na kayo ay nagpakain sa gutom, nagpainom sa nauuhaw, nagdamit sa mga hubad, nagdumalaw, at ang ibig sabihin nagbigay ng comfort at kalayaan din sa mga nakakulong, kung gayon sa inyo ang kaharian ng langit. That's why Christianity has been known for the last 2,000 years for a lot of Christian work. But this is the physical reading of the story. It is a very good reading, but is it the only meaning of Jesus? Kasi si Jesus pag nagsasalita, usually metaphorical.
maraming laman, maraming level, maraming angulo. What if Jesus also really meant spiritual, mental, and emotional deprivation and illness? Hindi lang physical. Spiritual, mental, and emotional imprisonment and entrapment caused by the law and the traditions. Buksan ang mata sa mas malalim na pagbasa ng katuruan na ito, na ang tao ay nakukulong ng gutom, ng uhaw, na pisikal, mga kasakitan, at pagkakakulong sa mga presohan na pisikal, pero hindi lang yun. Merong kulungan na spiritual, merong kulungan na emosyonal, at marami mga tao are mentally, emotionally, spiritually hungry and thirsty. Maraming mentally trapped and imprisoned, hindi sila malaya, laging natatakot. Marami silang hindi magawa-gawa sa buhay, nakakulong ang kanilang isip. At ang nagkukulong na ito, hindi na physical, law, and the traditions of the elders. What if Jesus also meant another kind of imprisonment and suffering? Therefore, it needed another kind of charity. Hindi lang yung physical charity, kundi spiritual charity. Kung ang mga dumarating sa mga physically imprisoned ay mga literal na mga bisita, sino ang pupunta sa mga mentally and spiritually imprisoned? Yung magtuturo sa kanila ng katotohanan, na magkakalag sa kanilang mga tali at magbubukas sa mga kulungan upang lumaya ang kanilang isip. At lumaya ang kanilang espiritu at mawala yung oppression, yung fear, yung guilt na daig pa ang physical preso. Matthew 25:37-40. Sasagot ang mga matuwid, Panginoon, kailan po namin kayo nakitang nagutom at pinakain, o nauhaw at aming pinainom? Kailan po kayo naging dayuhan at aming pinatuloy? O kaya'y hubad at aming dinamitan? At kailan po namin kayo nakitang nagkasakit o nabilanggo at kayo aming dinalaw? Sasabihin ng hari, tandaan ninyo, nang gawin ninyo ito sa pinakahamak sa mga kapatid kong ito, sa akin ninyo ito ginawa. So, yung mga taong tinutukoy ni Jesus, nasabi niya, tinulungan nyo sila, bibilangin ko yan na ako ang tinulungan, ako ang tatanaw, ako ang gaganti. Ang mga taong yun ay ginawang hamak, hinamak, at ipinahamak ng mga Pharisaic teachings. It is very, very sound to read the story this way. Kasi ang number one tinuligsa ni Jesus sa kanyang buong ministry ay Pharisees, the teachers of the law that made life so hard for the people. Kaya hindi malayong isipin na bagamat tinutukoy niya rin ang physical na pagdurusa at hirap, nandun din ang emotional at spiritual na dusa at paghihirap na ang nagbigay at nagpataw sa mga tao was a cruel, legalistic system of the temple. Ito'y gawa ng mga teachers of the law and Pharisees. What if the good people Jesus refers to are the non-traditional teachers who set people free from suffering caused by the traditional Pharisaic religiosity and emotionally tormenting religion? Dahil sa Israel, sa kanyang kasaysayan, may established temple, may official priests, may Pharisees, merong mga kilala, mga bantog, at mga official na religious leaders. At yun ang mga tinuligsa ni Jesus sa buong ministry niya. Pero sa buong kasaysayan din ng Israel, nagpapadala ang Diyos ng mga guro, mga propeta, na nagpapalaya sa mga tao, nagtuturo ng mga kabutihan at kabaitan, at ang mga yun ay pinagpapatay ng mga Israelites, kasama na si Jesus. Mga propetang totoo na galing sa Diyos, na ang mensahe ay pagpapalaya, pag-ibig, pagbibigay ng ginhawa, ang mga yun ay mga pinatay sa Jerusalem. History yan. Matthew 25:41-43. Sasabihin naman niya sa mga nasa kaliwa, yung mga inhelen tulad sa kambing, but don't carry it too far, baka naman yung mga kambing mamaya ay parusahan nyo. Yan ay symbolic language lamang. Sasabihin naman niya sa mga nasa kaliwa, lumayo kayo sa harapan ko, kayo mga isinumpa
Doon kayo sa apoy na di namamatay na inihanda para sa dyablo at sa kanyang mga kampon. Sapagkat hindi ninyo ako pinakain nang ako'y nagugutom. Hindi ninyo ako pinainom nung ako'y nauuhaw. Hindi ninyo ako pinatuloy nung ako'y isang dayuhan. Hindi ninyo ako dinamitan nung ako'y hubad. Hindi ninyo ako dinalaw nung ako'y may sakit at nung ako'y nasa bilangguan. So these are the bad people according to Jesus. And what if the bad people Jesus refers to were and are teachers who oppress and punish people with spiritual, mental, and emotional burdens? Yung lagi kang inuusig, lagi kang guilty, lalo katuloy kulang, lalo at kulang, wala kang kapayapaan at nabubuhay ka sa takot. And why is it sound to think that this is what He meant? Na sila ang tinutukoy ni Jesus? After all, sila ang laging target talaga ni Jesus. At tambak-tambak ang ating scriptural evidences na sila talaga ang tinutukoy. Matthew 23, 1-4. Pagkatapos ay sinabi ni Jesus, ang mga tagapagturo ng kautusan at ang mga Pariseo ang kinikilalang tagapagpaliwanag ng kautusan ni Moises. Nagpapataw sila ng mabibigat na pasanin sa mga tao. Hindi na natin kailangan mag-interpret, galing na sa bibig ni Jesus. Itong mga Pharisees and teachers of the law ang nagpapahirap sa buhay ng mga tao. Sila nag-i-imprison, sila ang tumatali, gumagapos. This is religiosity na pabigat sa buhay. At ito ang misyon ni Jesus na ito'y alisin sa buhay ng mga tao. Matthew 23:13, mga tagapagturo ng kautusan at mga Pariseo, mga mapagkunwari, hinahadlangan ninyo ang mga tao upang hindi sila makapasok sa kaharian ng langit. Hindi na nga kayo pumapasok, hinahadlangan pa ninyo ang mga nais pumasok. Physical ba yun? Hinaharang nila yung mga taong gustong pumasok sa pinto ng langit? No, because ang kalangitan is not always a physical place. It's also a state of mind. It's a state of the heart. Na pagkat sinasabing ikay pinaghaharian ng Diyos, nasa iyo ang kaharian ng Diyos, ibig sabihin ikay payapa, tahimik, maibigin, matulungin, mapagkawang-gawa, nakikipagmabutihan, nakikisalamuha, nakikiisa sa buhay ng kapwa-tao. At isa yun sa kahulugan ng kaharian ng Diyos. At paano napipigil ng mga tinatawag na teachers of the law and Pharisees sa mga tao na pumasok sa kaharian na ito? Sa pagtuturo sa kanila ng self-righteousness, ang dami nilang nire-reject. Sa pagtuturo sa kanila ng pagkarami-rami mga laws na hindi naman kayang tuparin, lagi silang kulang at guilty. Paano ka magkakaroon ng peace? Paano ka magkakaroon ng joy and happiness kung lagi kang guilty, lagi kang kulang? At paano gaganda ang relasyon mo sa kapwa kung lagi ka nagtataboy? Hindi ba ang sabi, ako ay estranghero at ako'y pinapapasok nyo? Pero pag mga relihiyoso, especially in the mold of the teachers of the law and Pharisees, maraming nire-reject. Hindi ka pwede pumasok sa church dahil ang suot mo ganyan. Hindi ka pwedeng sumali sa aming kapatiran dahil ganito ang iyong buhay. Hindi ka pwedeng sumama sa ganitong gawain. Hindi ka pwedeng makisama sa Lord's Supper kasi hindi ka official member ng church na ito, etc., etc. Laging may puwera. And you know how it feels to be an outsider. I don't know if you feel how to be an outsider. At yung ganong mga hirap, ang dahilan kung ba't namatay si Jesus, para palayain ang mga tao sa paghahari ng mga teachers of the law and Pharisees, sapagat ito mga ito ang nagbibigay sa kanila ng impyerno dito sa lupa. Mahirap na buhay. Sobrang relihiyoso pero lagi pa rin guilty, laging hirap ang loob, laging kulang, lumalayo sa kapwa, mapagkunwari, dahil pagka hindi ka perfect according to the law, magkukunwari ka na lang. Kaya mabato ka rin ng mga kapwa mo mananampalataya, it's a kind of hell. Kaya sabi ni Jesus, kayo hindi kayo nakakapasok sa langit. At dahil sa turo nyo, pinipigilan nyo rin ang mga tao makapasok. Nakaharang kayo. This is a religiosity that keeps people outside of the kingdom of heaven or of God, outside of the reign of God, which means the reign of peace and rest. Kaya sabi ni Jesus, sa akin kayo pumunta, I'll give you peace, I'll give you rest. My yoke is easy, my burden is light. Not the kind of yoke and burden that the teachers of the law and the Pharisees give you. Bakit kailangan natin itong reviewin mga kapatid? Kasi buhay na buhay pa ang mga teachers of the law and Pharisees
in the Christian church. Patuloy ang reign of terror, patuloy ang pagpapahirap ng loob, at patuloy ang pagharang nila sa mga tao para pumasok sa kaharian ng Diyos, meaning magkaroon ng kapayapaan, katahimikan, pag-ibig, peace of mind. Matthew 25:23-15, patuloy ni Jesus sa pagtutuwid niya sa mga teachers of the law and Pharisees. Nilalakbay ninyo ang karagatan at ginagalugad ang buong daigdig. Makahikayat lamang kayo ng kahit isang hentil sa pananampalatayang Hudyo. Makapag-convert lang kayo kung saan kayo nagpupunta. Ngunit kapag ito'y nahikayat na, ano nangyayari? Napupunta ba sa langit? No. Ginagawa nyo siyang masahol pa at lalong dapat parusahan sa impyerno kaysa sa inyo. Ito ang effect ng ministry, ng teaching ninyo sa inyong mga converts. Mas ginagawa nyo siyang doble kademonyo nyo. Sabi ni Jesus. Bakit nga? Dati, makipagkaibigan siya sa kanyang kamag-anak. Ngayon, tuturuan niya lumayo. Dati, hindi naman siya napaka-judgmental. Tuturuan niyo i-judge lahat ng tao. Dati, maibigin siya. Ngayon, pinipili na lang niya kung sino tutulungan niya. Sabi niya, mas napasama yung tao pag dinapuan niyo. Religiosity that worsens the suffering of people and it worsens the evil in people's lives. Matthew 23:16, sabi niya sa mga teacher na ito, mga bulag na taga-akay. This is a religiosity led by blind people. And Jesus was talking to the official temple establishment. Hindi niya kausap yung mga kolorum, yung mga mga sekta-sekta at mga kulto-kulto. No! He was talking to the official religious system. Matthew 23:13, kinaligtaan ninyong isagawa ang mas mahalagang turo sa kautusan, tulad ng pagkahabag. Ang galing nyo sa legalismo, ang galing nyo sa judgment, ang galing nyo sa pagsukat ng mga kasalanan ng mga tao, pero yung higit na mahalaga, kinalimutan nyo, yung maging mabuti kahit mabait. This is a religiosity that neglects kindness and love. At talaga, pag naging sobra kang religious, naging zilot ka, nawawala yung love. Kaya maraming religious wars. Iniisip mo, license ka to kill in the name of God. License ka to hurt people, to stone people in the name of God. Katulad ng mga taong gusto nilang batuhin hanggang mamatay yung babaeng nahuli nila sa akto ng pangangalo niya. Pero hindi yun ipinabato ni Jesus. Yun ang pagliligtas na ginawa ni Jesus. Hindi lang niya iniligtas sa mga tao sa impyerno, iniligtas niya sa relihiyon na daig pa ang impyerno. Kung magpahirap sa buhay ng mga tao at magpatigas ng puso. Ang dami-daming relihiyoso ang tigas ng puso. Kayang-kaya nilang manikis kahit sariling anak itatakwil dahil nagkasala. Yun ang tinuro sa kanila ng mga teachers of the law and Pharisees. Matthew 23:24, sabi ni Jesus, ang gagaling nyo, sinasala ninyo ang kulisap sa inyong inumin, ngunit nilulunok naman ninyo ang kamelyo. Maliliit na bagay, di nyo mapalampas. Pero yung malalaking bagay, tulad ng kasamaan ng ugali, pagiging palalo, kayabangan, pagtikis sa kapwa, kayang-kaya nyong gawin. Pero kailangan nyo maliliit na bagay, tama-tama, pati suot, pati buhok, pati kakantahin. Pero yung malalaking bagay, minamaliit nyo. This is a religiosity that has misplaced and distorted values. A religiosity that makes big things small and small things big. Ano ang big? Dapat love, pero minamaliit. Ano ang small? Yung legality, pero yun ang minamalaki. So we can be unloving, in fact, we can be hateful, basta legally right. Yun ang mga Pharisees. At yun ang tiniligsa ni Jesus. Matthew 23:28, sa pagpapatuloy ni Jesus, punong-puno kayo ng pagkukunwari at kasamaan. This is a religiosity that is only for show, that is pretentious and deceitful, and without love. Hindi marunong magmahal. Kayang-kaya magparusa at magtakwil, magtiwalag, magpahiya. Yun ba talaga ang gusto ng Diyos sa tao? Yun ang misyon ni Jesus. Palayain ang mga tao sa ganitong uri ng relihiyon.
at religiosity. Matthew 23:29-31, nagpapagawa kayo ng libingan para sa mga propeta at pinapaganda ang mga puntod ng mga taong namuhay ng matuwid. Sinasabi pa ninyo, kung kami sana'y nabuhay sa kapanahonan ng aming mga ninuno, hindi kami makikiisa sa pagpatay sa mga propeta. Ito yung binabanggit natin, pinagpapatay nila lahat yung mga yon. Sa sinabi niyong yan, inamin niyong kayo'y mga anak na mga pumaslang sa mga propeta. Sige, tapusin ninyo ang sinimulan ng inyong mga ninuno. At tinapos nila yun kay Jesus. Yung mga righteous teachers that really love the people, ipinadala ng Diyos para ihiwalay ang mga tao sa mapagkunwari at mapagparusang relihiyon na ito, pinatay sila ng religious system na ito. Of course, the most famous of them all is Jesus. Tandaan nyo, hindi tax collectors and sinners ang pumatay kay Jesus. Hindi prostitutes and gamblers. Religious people. This is a religiosity that persecutes true prophets, na tinatawag ni Jesus na mga tupa, nagtuturo ng tama, nagpapalaya, nagpapakain, lumilingap, nagmamahal, tumatanggap sa outsider. This is a religiosity that truly godly celebrates and false teachers and teachings. Ito yung mga nagpe-persecute sa mga truly godly, yung uso na yan. At ang celebrated, mga false teachings. Matthew 23:33, sabi ni Jesus, mga ahas, lahi ng mga ulupong, hindi kayo makakaiwas na maparusahan sa impyerno. Sinong kausap? The religious leaders. Huwag kayong malilito kung sinong kausap. Doon talaga nang gigigil si Jesus. Tawagin ka mga ahas, mga ulupong. Si John the Baptist din, nung nagdatingan yung mga Pharisees sa kanyang baptism, sabi, hoy, mga ulupong, sino nagsabi sa inyo dumating dito? Nalaman nyo na, no? Natatakot kayo. Kaya kayo pumunta dito. This is a religiosity whose leaders God condemns. Matthew 23:34, kaya nga, magsusugo ako sa inyo ng mga propeta, sabi ni Jesus, mga matatalinong tao at mga tagapagturo. Papatayin ninyo ang ilan sa kanila at ang iba'y ipapako sa krus. Ang iba'y hahagupitin ninyo sa inyong mga sinagoga at uusigin sa bayan-bayan. Sinabi ni Jesus, alam nyo, hindi kayo ang mga tamang teacher. Napapahamak ang mga tao sa inyo. Magpapadala ko ng mga tama. Pero dahil kayo ang official, kayo ang may kapangyarihan, pahihirapan nyo rin sila. Sinabi na yun ni Jesus. God will send through prophets and wise teachers to set people free from this oppressive religiosity, but the religious will kill and persecute those true teachers. At yung true teachers na yun ang sinasabi ni Jesus, dito kayo, mga hinirang ng Diyos, manahin ninyo, tanggapin ninyo ang kaharian ng Diyos. Sapagkat kayo ang nagturo ng tama, kayo ang nagpakain sa gutom, kayo ang nagpalaya sa mga bilanggo, kayo ang tumanggap sa mga outsiders, hali kayo, tanggapin nyo ang kaligayahan na inihanda ng Ama para sa inyo sa simula pa lang ng panahon. Sa amin ng mga officially religious, mga tama ang costume, sila may mga titles, sila may makapangyarihan, paano po kami? Hoy mga kambeng, doon kayo, puta kayo sa impyerno. Ginawa niyong impyerno ang buhay ng mga naniwala sa inyo at mga sumunod sa inyo. Matthew 23:37, sabi ni Jesus, Jerusalem, Jerusalem, pinapatay mo ang mga propeta at binabato ang mga isinugo sa iyo. Tapos yung mga tour groups, ang tawag nila Holy Land Tours. What a marketing lie. Anong holy doon? Sinabi na ni Jesus, Jerusalem, pinapatay nyo ang lahat ng pinadala dito. Ang mga official religious leaders nyo, papadala sa impyerno. What is so holy about that? Yung mga iba, pagdating doon, at nakita ko to, maraming beses na ako nagpunta dyan pati bato, niluluhuran talaga, hinahaplos-haplos sa mga panyo. Dahil akala nila Holy Land. Walang ganon. Holiness is in the heart. It's not in any piece of rock. It's not in any mountain or any geographical location. It's the way you think and the way you feel for others. That is holiness. You are the temple of the living God.
Hindi mo kailangan pumunta sa mga guho ng templo sa Jerusalem para lumapit sa Diyos. Dahil sa puso mo na nananahan ng Diyos, you are now the temple of the living God. Jesus democratized God and became available to all. Nung panahon ng mga pari sa Israel, sila lang ang dadaanan ng Diyos patungo sa mga tao at sa kanila dadaan ng mga tao patungo sa Diyos. Jesus destroyed all that. When the temple was destroyed and the sacrifices of animals for the forgiveness of sins presided over by the priest was ended forever. Yun ang ginawa ni Jesus. This is about the religiosity that persecutes the true messengers of God. At kahit ngayon, subukan mo magturo sa mga tao ng freedom in the Lord, magturo sa mga tao ng maluwag na pamumuhay, pagpapaagaan ang kanilang mga budhi, turuan sila maging mapag-ibigin, mapagtanggap sa kapwa, babatuhin ka muli ng mga Pharisees na ito dahil marami pa dyan ay buhay hanggang ngayon. Lilibakin kanila at pahihirapan. Pero sinabi na yun ni Jesus, so hindi nakakapagtaka. Dapat lang ang mga tao, mga anak ng Diyos, kilala natin at alam natin kung sino ang tunay na nasa panig ng Diyos. Matthew 7:15, mag-iingat kayo sa mga huwad na propeta. Lumalapit sila sa inyo na parang tupa, ngunit ang totoo'y mababangis na asong gubat. Yan ang paalala ni Jesus. Huwag kayong magpa-impress sa looks, huwag kayong magpa-impress sa language, huwag kayong magpa-impress sa mga nakikita lang ng mata. Sabi niya, maraming magkukunwari at marami ang maaakay sa mali. Mukhang tama. But false prophets in their time, in their mold and in their style, are still alive and kicking in the last 2,000 years of church history and up to now. That's why the work of Jesus is not yet finished. Marami pang dapat palayain sa mga kulungan, prisons in the mind. Marami pang outsiders na dapat tanggapin. Marami pang gutom spiritually and emotionally na dapat pakainin at painumin. Marami pang spiritually sick, mentally sick, emotionally sick because of all the guilt and all the burden that is unbearable na dapat pa silang gamutin at dalawin. Marami pang nakakulong sa religiosity ng mga Pharisees, ng teachers of the law na dapat palayain. Matthew 7:16-20. Makikilala niyo sila sa kanilang mga gawa o mga bunga. Yun daw mga huwad. Mabuti ang bunga ng mabuting puno, subalit masama ang bunga ng masamang puno. Kaya't makikilala ninyo ang mga huwad na propeta sa pamamagitan ng kanilang mga gawa o mga bunga. Di ba? Puno, bunga ang pinag-uusapan. Kung maganda ang puno, maganda ang bunga. Kung tama ang teacher, tama ang propeta, maganda ang bunga sa kanyang tinuturuan, sa kanyang inaakay. Ano yung bunga na yon? Pag-ibig, katapatan, katahimikan ng loob, kapanatagan, peace, rest. Yun dapat ang bunga ng isang tunay na godly teacher. So malalaman mo daw kung tama ang teaching, kung tama ang teacher, tingnan mo sarili mo, anong bunga sa'yo? Pag nakikinig ka ba, bumabait ka o sumusungit? Napapayapa ka ba o natatakot? Pinapayapa ka ba o laging tinatakot? Anong ginagawa sa'yo nang nagtuturo sa'yo? Doon mo daw malalaman kung tama o mali. Anong bunga sa'yo? Ikaw ang bunga. Ano nangyari sa ugali mo? Anong nangyari sa asal mo? Anong nangyari sa iyong puso, sa iyong dibdib, sa iyong personal na kapanatagan? The truthfulness of teachers and teachings is known by their fruit, meaning the effect on people. And as far as Jesus is concerned, the effect of true teachers from God is rest, peace, and love, freedom from prisons. Kaya manuri, ano ang bunga sa iyo, sa iyong isip, asal, ugali? Anong bunga sa iyong emotion ng katuruan at ng teacher? Takot na takot ka ba lagi sa end times? Kasi yan ang laging panakot. Tuwing may puputok na bulkan o pigsa, end times. Tuwing may ganito, tuwing may ganyan, end times. Pastor, end times na po yata may puputok na bulkan. Iha, wala pang tao sa planeta may bulkan na. Ba't hindi nag-end ang world nun? Hindi ko sasabihin hindi mag-end ang world. Ang sinasabi ko, huwag naman kada kibot, yun na, ang panakot. Yun na lang lagi ang laman ng utak. Kaya mo nga mag-end ko mag-end. Hindi mo naman mapipigil eh.
Sakay ka na lang. Flow. End na ba? O di end. Hindi pa end. O di tuloy ang buhay. What's the problem? Mapipigil mo bang isang bulkan? Kung 28, sabay-sabay lalo. Ano magagawa mo tungkol niya? Tatakutin ang sarili mo. You can always do what is practical to mitigate the difficulty. Mag-reserva ka ng pagkain, mag-ipon ka ng tubig, maging mabuti ka sa kapwa, magtulungan kayo. Umalis ka doon sa tatamaan ng mga kung ano-ano mga lahar at mga lava, o may mga kung ano-ano mga outbreak ng mga virus, edi mag-ingat ka, lumayo ka, takpan mo ang bibig mo para pag bumabahing ka, huwag mo ma-infect ang kapwa dahil malay mo, carrier ka pala. O babahing-bahing ang loved one mo, wala mo ng loved one, lumayo ka sa akin. Di ba? Dahil hindi natin alam kung may virus ka. Di ba? Dapat hindi ka maramdamin. Nagdaramdam na ko dahil hindi mo ako nilalapitan, may ubo ako. Oo, para pag nagkasakit kami mag-alaga sa'yo, ano gusto mo, sabay tayo magkasakit? Yun ang pagiging godly. To do what is practical, to limit the negative effect of anything that will happen. But to scare yourself and others into religiosity, magsimba kayo, malapit ang end of the world, so pag biglang hindi nag-end, wala uli nagsisimba. This is emotional blackmail. At dyan magaling ang mga teachers of the law and Pharisees. Dapat payapa ka, may Diyos ka sa puso eh. Ano ngayon kung lumindol, di, kung namatay ka, hindi ba? To die is gain. Hindi mo, gain. Pero sana wag muna, live is Christ muna. Hanggang pwede. Pero kung hindi na mapigil, di gain. Dito ka't doon, panatag ka. Dahil dito at doon, andun ang Diyos. Ano man ang mangyari, tahimik ka lang. Hindi ka pabaya, ginagawa mo kung anong tama, anong dapat. Pero pag nagawa mo na yung end of what humans can do, you leave it all up to God. Kasi yun ang anak ng Diyos, may kapayapaan sa puso. So, ang epekto sa'yo ng relihiyon, ikaw ba nagiging humble or proud? Understanding or judgmental? Na mabuti pa nung hindi ka nagbabasa ng Bible, mabait ka sa mga pinsan mo, mula nung nagbasa ka, wala ka nang ginawa ko dito, ligsain sila. Yan ang sinasabing, dinoble niyo kasamaan ng mga taong ito mula nung naging relihiyoso. Ikaw ba ay nagiging meek or aggressive? Mabait o masungit? Accepting or rejecting of others. Alam niyo, one of the signs of Pharisaic teaching, you reject so many people who do not meet your religious standards. Hindi ganun si Jesus. Kahit may ketong hinahawakan, kahit patay hinahawakan, He dines with sinners and with tax collectors. At sabi, He is a friend of tax collectors and sinners. Hindi ugali ni Jesus mag-reject ng mga tao because He thinks that people are not religious enough. Ugali yun ng Pharisees. So, suriin natin ang ating mga sarili. Ano bang ginagawa sa'yo? Nagiging rested or more tired? Peaceful or more afraid and anxious? Jesus died to set us free. Ito ang sinasabing, panindigan nyo yan. Huwag kayong patakot. At huwag din kayong manakot. At huwag kayong maging malupit sa kapwa dahil lang naging banal kayo. Ang tunay na kabanalan ay nagiging maibigin at mapagtanggap sa mga hindi katanggap-tanggap. Yun ang example ni Jesus. Yun ang ginawa niya lagi. So dapat suriin natin, sino ba tinutularan ko? Pharisees o si Jesus? Matthew 7:21-22, sabi ni Jesus, o kayo, nagtataka kayo, ba't hindi kayo pupunta sa langit? Kayong nga sinabi kong kambing sa banda dyan. Sabi niya, hindi lahat ng tumatawag sa akin, Panginoon, Panginoon, ay papasok sa kaharian ng langit. In other words, those that think and those that are thought of as people who are qualified, sila nga yung hindi qualified. Kundi ang mga taong sumusunod sa kalooban ng aking Ama na nasa langit. Sa araw ng paghuhukom, marami ang magsasabi sa akin, Panginoon, hindi po ba sa inyong pangalan ay nangaral kami, nagpalaya sa mga demonyo at gumawa ng mga himala? These are the teachers of the law and the Pharisees who claim such credits. These are the traditionally and officially religious people who are canonized and known officially as the true ones. This is the system. Pero sabi niya, Matthew 7:23, sasabihin ko sa kanila, hindi ko kayo kilala. Lumayo kayo sa akin. Kayo mga gumagawa ng kasamaan. So kasamaan ang tawag ni Jesus doon sa religiosity na yon.
This is the established religion and the religious leaders and systems. That's why Jesus had to be sent to set people free from this religious system. Those who heed Jesus' teachings and warning about Pharisaic religiosity will survive. They will be saved from the hell of the Pharisees then and now. Napakahirap na madawit ka sa gawaan ng mga modern-day Pharisees kasi puro kabaligtaran ng Jesusness ang mangyayari sa buhay mo. Matthew 7:28-29, namangha kay Jesus ang mga tao nang kanilang marinig ang kanyang pagtuturo, sapagkat nagturo siya ng may kapangyarihan, hindi tulad ng mga tapagturo ng kautusan. So laging sila ang nire-refer, mga teachers of the law and the Pharisees. Humanga ang mga tao kay Jesus, sabi niya, ibang-iba ha? Iba sa mga teachers of the law and Pharisees ang sinabi. Ibang-iba. So, people of God, build on Jesus the rock. Build on the love and freedom of Jesus, not on that of the teachers of the law and Pharisees. And the challenge is to be able to identify today kung sino ang mga teachers of the law and Pharisees. Dahil sabi ni Jesus, huwag kayong pandadaya, they come to you in sheep's clothing. So akala nyo sila yung mabait, sila yung tama, but inwardly they are ravenous wolves. Sila yung mga bababangis na asong gubat. Hindi obvious na sila yung wrong. Sa biglang tingin sila yung right. Kaya sabi ni Jesus, mag-iingat kayo. They are wolves in sheep's clothing to pretend that they are harmless, but they will destroy you. Matthew 25:44-45. At sasagot din sila. Sabi sa kanilang, reject kayo, hindi kayo totoo, alis kayo dyan. Hindi nyo ako pinakain, hindi nyo ako binigyan, hindi nyo ako pinalaya. Panginoon, kailan po naman namin kayo nakitang nagutom, nauhaw, walang matuluyan, hubad, may sakit o nasa bilangguan, at hindi namin kayo tinulungan? At sasabihin sa kanila ng hari, tandaan ninyo, nang pagkaitan ninyo ng tulong ang isa sa mga pinakahamak na mga ito, ako ang inyong pinagkaitan. So the measure is what you do to the least, not to the most. Doon sa mga pinakamahirap, pinakakawawa, pinakahubad, pinakahindi katanggap-tanggap, kung anong ginawa mo sa kanila, sabi ni Jesus, sa akin mo yun ginawa, at alam na alam ko ang ginawa nyo sa mga ganong tao. Binaliwalaan nyo. Hindi nyo pinansin. Nireject nyo. Kawawa na nga, kinawawa nyo pa. Exactly what the teachers of the law and the Pharisees were doing. God hates oppressive religiosity. Obviously, that's why Jesus was sent. God sent Jesus to set people free from sin, punishment, and guilt caused by the Pharisees and the teachers of the law and Pharisees. In other words, kaya ka naman naging sinful dahil yung mga batas nila hindi mo maabot. Kaya ka naging guilty dahil pinapag-guilty ka nila, not necessarily because you're bad, but because their laws make you appear bad. Their impossible standards make you fail. Kaya ka nagkakaroon ng hell in your heart. God sent Jesus to set people free from Pharisaic and oppressive religiosity and religion. Ngayon, maraming modern-day Pharisees and Phariseeism, kahit and especially sa church. In fact, sa panahon ni Jesus, nandun nga sa temple yung mga tinutuligsa niya. Then and now, Jesus wants to set people free from the other prison. Ito yung other prison na pinag-uusapan natin, the prison in the heart, in the mind. Jesus wants to set people free from Pharisaic Christianity. Na kung isi-simplify sa drawing, ang daming tao nakakulong sa church in the last 2,000 years. Dahil hindi pa sapat ang mga batas na ginawa ng mga Pharisees, ng mga teachers of the law, in the last 2,000 years, all congregations and all sects within Christianity invented more and more and more laws that had made it more and more impossible to pass the test. Dumami ng dumami, kaya ang dami nakakulong. Pero subukan mong palayain ngayon, sasabihin lang kay Jesus, no, thank you. Dito kami sa mga modern-day Pharisees. Ayaw pa rin nila.
Galit sila sa mga tao nagtuturo ng pagpapalaya. Ayaw nilang lumaya at ayaw nilang magpalaya ng kapwa tulad nung unang panahon. Suriin ang pinaniniwalaan at ang sinusundan. Baka prison, baka the other prison. John 14:6, Jesus answered, I am the way, the truth, and the life. The only way to the Father, or to heaven, or to heavenly rest and peace and joy, the only way to the Father is through me. Panginoon, ituro niyo sa amin ang malalim, malawak, malapad na kahulugan ng si Jesus ang daan. Yung style niya, yung teaching niya, yung paraan niya ang daan to heaven. A heaven which is a place to go after death, and a heaven to go to right now, here and now, sa aming puso. Turuan niyo kaming paghariin talaga ang iyong anak sa aming puso. At makilala namin ang mga naghahari-harian na walang ginagawa kundi kami pahirapan, kundi kami ay gipitin at ikulong. Teach us to have spiritual discernment so we can enjoy the freedom which is your gift through Jesus. And not only that, so that we can be faithful to the death of Jesus, which was to set us free. Pagbulay-bulayan, isipin ang mga bagay na ito sa ilang saglit ng pakikipagniig sa Espiritu ng Diyos. Love to you, mga pamangkin. Dito tayo mag-aral ng salita ng Diyos. Dito tayo mag-aral ng mga praktikal na bagay, magdalanginan para sa isa't isa, makinig ng mga mensahe, at dito tayo magsasama-sama spiritually sa ating official Ed Lapis YouTube channel na ang address ay Sabi ni Kuya Ed. Remember, dito tayo ha, Sabi ni Kuya Ed, ang ating official YouTube channel.